Hello, 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 hello. So, ayun, sa vlog na to, i-share ko sa inyo yung information about dun sa kung paano nire-renew yung labor contract. So, etong disclaimer lang, etong process na to is based lang dun sa kung paano ko siya ginagawa. And by the way, our company is under Department of Economic Development. So, hindi siya free zone. So, ayun, i-start na natin. Ang i-share ko is yung step-by-step procedures, kung magkano yung amount na ginagastos, kung ilang number of days siya nilalakad, and kung ano yung mga requirements. So first, once na nag-expire, yung company kasi, meron kasi siyang kinukuhang employee list sa TASHIL. So makikita niya doon kung sino-sino yung mga employees na expired na yung labor contract. So once na ma-expired na yung labor contract, it's either si employee is magde-decide kung i-renew yung contract ni employee and gagawa ulit ng panibagong labor contract. By the way, yung procedures nito, it's almost the same lang kung paano yung pag-process ng employment visa. Yun nga lang, ito, renewal na lang siya. So, ang ginagawa ko is ginagather ko muna yung mga requirements na kakailanganin ko. Sa employer, ang kakailanganin mo is yung trade license, yung IJARI, labor card and establishment card, and then yung location map, Emirates ID ng sponsor, yung e-signature, tsaka e-dirham. So, yun yung kailangan na requirements na kailangan i-provide ni employer. Si employee naman, yung existing employee, kung i-renew siya, is yung passport copy, Emirates ID, attested university certificate, and with attestation yon. Kapag kayo mga pag low skill, hindi na kailangan. So, yun. First na procedure is, so again, sinulat ko, kasi gusto ko sunod-sunod yung step-by-step procedures na i-share ko sa inyo, at para hindi rin ako mawala sa, sa sasabihin ko. Kasi baka magkabali-baliktad. So, ayun. First is, kukuha ng work permit package. First visit include. So, yun, yung gagawin nun is pupunta ka sa TASHIL, tapos magpapagawa ka ulit ng kontrata, and then, amount nun na binabayaran is 84.66. And again, yun nga, sa first vlog na sinabi ko, yung sa type of employment visa, Ministry of Human Resources, kapag within 2 months na wala kayong pre-process na kahit na sa company nyo, hindi kayo nag-process ng visa or hindi kayo nag-cancel ng contract or something, within 2 months, mag-inspect ulit sila. So, eto, kami kasi, sa company namin, since almost every other month, nagpa-process ako ng visa ng mga kasama ko. So, hindi na nila in-inspect. So, yun, ang babayaran doon is 84 dirham. And then, once na ma-print na siya, ngayon, dadalhin mo na yung contract na yun, which is si employer, hindi niya na kailangan signan yun kasi yung e-signature, yun na yung pinapasok dun sa, sa machine para signan yung documents. So, yun lang yung dadalhin mo, plus yung, e-dirham, yun yung pangbabayad mo, pwede rin credit card. So, after nun, kailangan mo pa-signan kay employee, once na nag-agree siya dun sa contract, all you need to do is, you need to proceed to the second step, which is yung work permit package, second visit pay labor card fee. So, ang gagawin mo nun is, once na masign na siya ni employee, dadalhin mo siya ulit kay TASHIL para isubmit yung contract. And then, ang babayaran mo naman doon is 340 dirhams. So, ang approval nun is 2 to 3 days. But mostly, nakukuha ko yung approval within 1 day lang. So, within 1 day, minsan nga hours lang eh. Pero, yun, minsan nagkakaroon kasi ng problema like hindi kaagad yung mga documents, hindi malinaw yung kopya, hindi na-scan agad. Hindi na-scan ng maayos. So, ayun, dun lang nagkakaroon ng problem. But again, maximum na yung 3 days. Kapag yung 3 days na hindi pa lumalabas yung approval, is pupunta ka na ulit dun sa TASHIL para i-visit kung ano yung naging problem, bakit hindi mo pa nakukuha yung approval. So, ayun, once na makuha mo na siya, yung breakdown ng 340 dirhams is, yun yung renewal ng work permit for 2 years, and then yung service charge na 80 dirham, and then yung processing fee na 3 dirhams. So, yun yung breakdown ng 340. So, after nun, once na makuha mo na yung approval,
you can proceed. By the way, ano pa pala? Sasabay mo na yun na yung i-apply mo yung labor contract, yung labor card niya. So, while waiting for the approval, kailangan mo magbayad ng insurance or kailangan mag-issue ng bank guarantee. So, sa bank guarantee, ang binabayaran per employee is 3,000 dirhams. So, kinukuha yun sa bangko. So, si bank, mag-i-issue siya ng certificate, tapos ipipresent mo yun sa TASHIL. So, kapag naman, ang babayaran mo is insurance, ang amount nun is 144 dirhams. So, then, ang magpaprocess na nun is yung employee ng TASHIL. So, sila na yung bahala doon. Hindi mo na kailangan ng kahit na ano. Sasabihin, it's either mamimili ka lang kung bank guarantee or insurance yung babayaran mo. Tapos, kailangan lang nila yung credit card mo kapag insurance yung ipaprocess mo. Kailangan lang ng credit card para mabayaran mo siya. And then, next is, yung bank guarantee pala, yung bank guarantee na 3,000, that is refundable once na ma-cancel na yung visa ni employee. So, every time na may nagka-cancel, kung bank guarantee yung pipiliin mo, once na na-cancel na yung employee, i-refund na yun ni employer. So, ipapile niya lang yun. So, once na nakuha mo na yung yung approval ng labor contract, you can proceed to medical test. So, ako, ang ginawa ko muna is, actually, pwede itong sabay-sabayin yung Emirates ID and yung medical test na gagawin mo. Pero ako, ang ginawa ko muna is, pina-medical test ko muna yung renewal ng medical test muna ang pinagawa ko sa mga kasama ko para makuha namin yung result kung fit ba siya. So, kapag may nakalagay na fit to work yung employee, so you can proceed to the next step. So, ang binabayaran naman dun sa medical test is 303. So, kapag magpapaprocess kayo ng medical test, kailangan po ng original passport ng employee. So, yung ipapatype nyo po kasi yun sa TASHIL. So, after nyan, makuha mo yung printout ng medical test application is papupuntahin mo na sila sa DHA. So, kayo yung magsasabi. Ako ang ginagawa ko, tinatanong ko yung mga kasama ko kung saan yung pinakamalapit na branch na accessible para sa kanila para hindi rin sila mahirapan. So, kung meron kayong alam na DHA na pinakamalapit sa inyo, pwede nyo pong i-request yun sa PRO nyo. So, yun po. And then, after nung makuha yung result ng medical test, kung fit to work siya, you can proceed to the next step, which is yung Emirates ID renewal. So, again po, ako, ang ko lang dito is, yung Emirates ID renewal, again, nakukuha natin yun pagka natapos na yung visa stamping. So, ang binabayaran doon is 271 dirhams. Same, hindi mo siya makukuha agad ng isang araw. So, kung kailan yung na-process yung visa stamping mo, that's the time that you can receive text messages from ICA na available na yung ID mo at pwede mo na siyang makuha kung saang branch. It's either, pwede kang magpa-arrange ng courier para i-deliver na lang yun sa'yo, babayaran mo lang sila ng 25 dirhams. But I think now, since may bagong Emirates ID sa Dubai, medyo nagkakaroon ng delay ng pag-release ng Emirates ID. Like katulad yung isa kong kasama, parang over na ng 1 month, hindi niya pa rin nakukuha kasi since nagbago nga yung Emirates ID ngayon dito sa UAE. So, ayun. Next natin is, you need to have the health insurance or if expired na yung insurance ng kasama mo, kasi since naman siya, existing employee, kasi since renewal naman to, kung expired na, kailangan mo ulit mag-apply ng panibagong insurance. Pero kung meron ng existing at na-renew nila, kumbaga meron nag-expire na before and meron na kayong bago, hihingi ka lang ulit ng insurance certificate dun sa insurance company na i-issuehan yung yung employee para ma-present mo siya sa sa TASHIL, sa AMER. Kasi sila yung, pagbibigyan mo nito. Actually, yung yung medical test, application, and Emirates ID, pwede mo itong i-process sa TASHIL and sa AMER. Yun nga lang, ang kaibahan lang kapag sa TASHIL ka ng process is mas mura. Kasi yung sa AMER, meron silang additional na service charge fee. So, I think ang difference is mga nasa 50 dirhams, if I'm not mistaken. Kasi yun yung napansin ko, mga nasa 50 dirhams yung additional na charges. Pagka dun ka sa AMER nag-process. Pero sa ang kaibahan pag sa Amerika is
additional ng 50 dirhams, pero pwede mo siyang gamitin yung credit card na pambayad. Sa Tasil naman, low yung charge, pero kailangan mong bayaran ng cash. So yun ang difference. So after mong makuha yung insurance, meron ka ng insurance, then you can proceed to the next step, which is yung type of application of stamping of residence. So bago ka mag-proceed nito, kailangan meron ka munang result, di ba nakuha mo na yung result ng ng Emirates ID, nakuha mo na yung result ng medical test, and then yung labor contract mo, approved na lahat, yung labor contract, yung insurance, yung Emirates ID application. So, dapat complete yon kapag prinasis mo yung visa stamping ni employee. So, sa visa stamping naman, yung mga requirements din doon, yung sinabi ko kanina, yung trade license, yung labor card, establishment card, Emirates ID, e-signature, always bring those documents kasi minsan hinihingi yon. And kay employee, ang kailangan natin yung original passport, old employment visa, photograph, passport photograph, Emirates ID, medical test report, health insurance certificate, and labor contract. So, yun naman ang kakailangan ni employee. So, ang bayad naman doon is 500 dirhams. And pinaprocess siya sa AMER, tapos ang approval ng visa stamping is 1 day. So, once na makuha mo na yan, once you get the work permit, the approval of work permit, proceed to AMER and type employment visa then. Wait for the approve process, yun. So, by the way, additional information lang. Kasi, yung visa stamping kasi, ang ginawa ko, since, kapag yung labor contract and visa stamping is, possible na magkaiba yung, hindi pareho yung expiry date niya. So, yung labor contract, kung minsan kasi, yung visa stamping, meron pa siyang 30 days grace period. So, meron ka pang 30 days grace period para i-process yon. So, kung nasa visa stamping, pwedeng kung kunwari, sa status namin, yung kasama ko, ang expiration pa ng visa stamping niya is October 26. So, hanggang October 26, pwede ko pa siyang i-process. So, para hindi masayang yung visa na binayaran mo, isasagad ko siya na hanggang October 26. So, most probably within this week, pwede ko na siyang i-process para at least ma-maximize namin yung number of days ng visa niya. So, ayun. So, once na ma-apply na namin yung visa stamping, antayin namin yung approval. Then, after that, once na makuha na namin yung approval, itatawag ko na siya sa, Zagel, para i-book yung pagpapa-visa stamping. So, doon, ang kailangan naman is yung original passport ni employee kasi kukunin yun, ipipick upin yun, plus yung application para sa visa stamping. And then, after nun, nakakuha na ng, type ng visa stamping, yung contract, you need to submit to AMER. Kapag kayo mga managerial position, kailangan mo siyang isubmit sa AMER. Pero kapag yung mga low-skilled workers, isasubmit mo naman siya sa Tauji? Ayun. Basta kailangan pang mag-seminar ulit ni employee. So, pag mga low-skilled workers naman yon. So, yun lang po. Yun lang yung process kung paano yung renewal ng labor contract. Almost the same lang siya ng employment visa. Yun nga lang, mas hindi na siya ganun ka-complicated kagaya nung sa employment visa. So, kung ito-total natin, pwede siyang yung number of days ng pag-process matapos lahat ng documents na is like within 2 weeks, within 2 weeks. But again nga, kaya tumagal yung sa akin, kaya tumagal yung pag-process ko sa kasi binaximize ko yung number of days na nasa visa stamping ng kasama ko. So, sayang naman kung hindi namin siya gagamitin. Kaya, sinagad ko siya hanggang October 26. So, ayun. Sana nakatulong to sa inyong vlog na to para magkaroon kayo ng idea. And, I hope na sana sa susunod na vlog, matulungan ko pa kayo kung meron kayong mga questions. Just comment below. And, please don't forget to subscribe to my channel. Subscribe and like to my channel. And sorry masyado akong formal kasi medyo nahihiya pa ako. Kaya ako, alam mo yun, parang I'm so thankful kasi, yung ginagawa kong vlog, may nagme-message sa akin, nagtatanong. So,
at least kahit paano nakakatulong. So, ayun. Pasensya na kung medyo mahiyain. Pero yun, sana nakatulong sa inyo. Thank you so much sa panunood at pagtsatsaga. Thank you. Bye-bye. God bless.